Title, Ang Huling Bisita, Original Tagalog, Horror Movie Story, Opening Scene. Isang mag-asawa, Rina at Marco, ang lumipat sa isang lumang bahay sa probinsya matapos mawalan ng trabaho sa Maynila. Murang-mura ang bahay pero may kakaibang kondisyon. Huwag kayong magbubukas ng pinto kapag may kumatok ng 3 beses. Kahit sino pa ang magsabi na kakilala nyo sila. Akala nila kalokohan lang ng nagbenta. Nagbago lang ang ihip ng hangin nang dumating ang unang gabi. Scene 1. Ang katok 2:00 ng madaling araw. Kumakain si Marco ng noodles sa kusina nang biglang tok, tok, tok. 3 katok. Mabagal. Mabigat. Galing sa pintuan. Lumapit si Rina, naguguluhan. Marco, may inaasahan ka bang bisita? Umiling si Marco, pero lumakas ang katok. Tok, tok, tok. Maya-maya may boses na malamig parang galing sa ilalim ng lupa. Marco? Pagbuksan mo ako, si Tito Lando to? Nanlamig ang mag-asawa. Patay na si Tito Lando. 6 na taon na, at hindi niya alam ang bagong tirahan nila. Hindi sila gumalaw, hanggang sa tumigil ang katok. Scene 2. Ang mga bisita kinabukasan, pumunta sila sa barangay para itanong ang nangyari. Tahimik ang mga tao, sabi ng matandang kapitan. Diyan sa bahay na yan may nakatira noon. Isang mag-anak na lahat namatay nang hindi binubuksan ang pinto sa mga humihingi ng tulong. Bakit po? Tanong ni Marco. Naririnig daw nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay. Pero ang totoo, hindi tao ang kumakatok. Isang nilalang na gumagaya ng boses. Kapag binuksan mo, hindi ka na makikitang buhay. Scene 3, The Warning. Kinagabihan, naglagay sila ng sofa sa harap ng pinto. Hindi sila natulog. 12:00. Tahimik. 12:30. May humahaplos na tunog sa bubong. Kirk, Kirk. 12:05. Tok, tok, tok. Boses ng isang batang umiiyak. Mama, Mama, buksan mo po. Naliligaw ako. Galit na galit si Rina dahil anak niya ang ginagaya, pero wala silang anak. Kumapit si Marco sa braso niya. Hindi yan tao, huwag kang lalapit. Pero palakas ng palakas ang iyak. Hanggang sa marinig nila na parang may gumagapang sa pader papunta sa bintana. Scene 4. The Creature. Nagulat sila nang biglang bumukas mag-isa ang ilaw sa sala. At sa ref na nakabukas, nakita nila isang nilalang na payat, mababa ang buhok, nakangiti pero walang mata, parang laruang sunog na binalik sa buhay. May boses itong pinaghalong iyak at tawa. Bakit niyo ako pinagkakait? Gusto ko lang. Pumasok. Tinakpan nila ang bibig nila. Nanginginig, biglang dumilim ang buong bahay. Scene 5, The Escape. Tumakbo sila papuntang likod para lumabas, pero sa lahat ng pinto, may 3 katok, sabay-sabay. Tok, 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 tok. At sa labas ng bintana, may aninong nakasilip. Tumatawag. Rina, Marco. Hindi na nila kinaya. Tumalon sila sa bintana at tumakbo papunta sa kalsada. Ending sa barangay hall sila tumuloy. Nabuhay sila, pero ang bahay hindi na nila binalikan. Ilang araw matapos yon, may bagong pamilya ang lumipat sa bahay. Kinagabihan, narinig ng kapitbahay. Tok, 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 at boses ng isang batang umiiyak. Mama, pagbuksan mo po.